Bumukas ang dambuhalang bakal na gate ng mansyon nang may nakakabinging-binging langit-ngit. Para bang isang higanting bibig na ayaw magpapasok ng sinuman. Napahigpit ang hawak ni Rita sa strap ng kanyang lumang bag at naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba, kundi ang bigat ng isang kasalanang pilit niyang tinatakasan. Ito na ang lugar kung saan niya tatanggapin ang kanyang parusa. Isang magandang kulungan na gawa sa marmol at salamin. Huminga siya ng malalim at humakbang papasok. Ang mansyon ng mga Montero ay hindi mukhang tahanan. Para itong isang museo na bawal galawin. Napakatahimik ng paligid, ang uri ng katahimikan na nakakabingi. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo, rinig na rinig niya ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa makintab na sahig. Walang mga larawan sa dingding, walang mga bulaklak sa vase, at lalong walang amoy ng nilulutong pagkain na karaniwang sumasalubong sa isang bahay. Amoy aircon, amoy mamahaling sabon na walang init ng buhay. Sinalubong siya ng isang matandang mayordoma na hindi man lang ngumiti at itinuro agad ang pinto ng library. Kumatok si Rita ng mahina. "Pasok!" Isang boses na baritono ang sumagot. Malamig, walang emosyon. Pinihit ni Rita ang seradura at pumasok. Ang silid ay puno ng mga libro na mukhang hindi pa nabubuklat kailanman. Sa gitna ay ang isang malaking mahogany desk at doon nakaupo si Eduardo Montero. Hindi nag-angat ng tingin ang lalaki mula sa kanyang laptop. Siya ay gwapo, matikas ang pangangatawan, pero ang kanyang mukha ay parang gawa sa bato. Ang kanyang suot na suit ay plansado nang walang kahit isang gusot, perpekto pero nakakatakot lapitan. "Rita Sores?" banggit ni Eduardo. Binabasa ang file sa screen. Dating nurse, pero nag-apply bilang katulong. Bakit? Napalunok si Rita. Inaasahan na niya ang tanong na ito. "Gusto ko lang po ng payapang trabaho, sir. Yung simple lang po." Doon lang tumingin si Eduardo. Ang kanyang mga mata ay madilim at matalas. Tila sinusuri ang kaluluwa ni Rita. "Wala akong pakialam sa nakaraan mo," diretsong sabi ni Eduardo. "Ang kailangan ko ay resulta. Nakikita mo ba ang bahay na ito? Malinis tingnan, hindi ba?" "Opo, sir." "Mali ka. Madumi ang bahay na ito. Magulo ang sistema. Ang mga nakaraang katulong ay puro ingay lang ang dala. Ang gusto ko ay kaayusan, disiplina." Tumayo si Eduardo at naglakad palapit sa bintana, nakatalikod kay Rita. "May dalawa akong anak na babae, si Elisa at Eloisa. Huwag mo silang pakikialaman. Pakainin mo sila, linisan mo ang kalat nila, pero huwag kang makikipaglaro. Hindi ka nila kalaro. Empleyado kita. Naintindihan mo?" Naramdaman ni Rita ang kirot sa puso niya para sa mga bata. Paano nasasabi ng isang ama ang ganoong bagay? "Naintindihan ko po, sir." "Magsimula ka na. Ang kwarto mo ay sa baba. Ayoko nang maingay." At Rita, lumingon ulit si Eduardo. At sa pagkakataong ito, may babala sa kanyang boses. "Huwag kang magkakamaling pakialaman ang mga bagay na hindi sayo, lalo na sa opisina ko." Tumango si Rita at mabilis na lumabas ng silid. Pakiramdam niya ay nakahinga siya ng maluwag pagkasara ng pinto. Ang lalaking yon, siya ay mayaman sa bulsa pero pulubi sa puso. Naglakad si Rita patungo sa kusina nang madaanan niya ang sala. Doon, nakita niya ang kambal. Si Elisa at Eloisa, 8 taong gulang, ay nakaupo sa carpet. Pareho silang nakasuot ng mamahaling damit na pangalis kahit nasa bahay lang. Ang nakakakilabot ay hindi sila naglalaro. Nakaupo lang sila, magkatabi, nakatitig sa kawalan. Walang mga laruan. Walang kahit anong gamit na pambata sa paligid. Nakaupo lang sila ng tuwid. Ang maliliit na kamay ay nakapatong ng maayos sa kanilang mga tuhod. Para silang 2 porselanang manika na iniwan sa estante
at nakalimutan na. Dahan-dahang lumapit si Rita. Hindi niya mapigilan ang sarili. Ang puso niya ay parang pinipiga sa nakikita niya. Ang bigat ng hangin sa paligid ng mga bata ay halos nakakasakal. "Hello!" Bati niya ng pabulong. Pinipilit na palambutin ng boses. "Ako si Rita. Ako ang bago niyong kasama dito." Sabay na lumingon ang dalawang bata. Ang kanilang mga mata ay parehong-pareho, malalaki, itim, at walang laman. Tiningnan lang nila siya ng ilang segundo. Tila sinusuri kung isa na naman ba siya sa mga taong dadaan lang at aalis. Tapos, nang walang imik, sabay din nilang ibinalik ang tingin sa kawalan. Walang sagot, walang ngiti, walang kahit anong reaksyon. Tumayo ang balahibo ni Rita. Mas nakakatakot pa ang katahimikan nila kaysa sa sigaw ng kahit sinong pasaway na bata. Ang katahimikan nila ay sigaw ng mga batang sumuko na. Napagtanto niya agad ang sinabi ni Eduardo kanina. Madumi ang bahay na ito, hindi sa alikabok, kundi sa lungkot. At ang duming iyon ay nakakapit na sa kaluluwa ng pamilyang ito. Lumipas ang maghapon, nagsimulang maglinis si Rita. Bawat sulok ng mansyon ay makinang, pero habang tumatagal siya sa loob, lalo niyang nararamdaman ang lamig. Gabi na nang mapadaan siya sa tapat ng opisina ni Eduardo para patayin ang mga ilaw sa hallway. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng library. Aalis na sana siya nang marinig niya ang tunog ng telepono. Isang matinis na ring na bumasag sa katahimikan ng malaking bahay. Narinig niya ang pagsagot ni Eduardo, pero hindi ito ang kalmado at malamig na boses na narinig niya kanina. "Helena, tama na," mariing sabi ni Eduardo. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. "Ibinigay ko na ang gusto mo. Ang bahay sa Alabang, ang mga sasakyan, ang monthly allowance. Huwag mo nang idamay ang kumpanya." Napatigil si Rita sa paglalakad. Alam niyang bawal makinig, pero parang may magnet na pumipigil sa mga paa niya. Mahigpit ang hawak niya sa walis. May sinabi ang nasa kabilang linya. Isang bagay na nagdulot ng isang malakas na kalabog. Hinampas ni Eduardo ang kanyang kamao sa mesa. "Anong karapatan mo?" Sigaw ni Eduardo. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. "Ikaw ang nangiwan sa kanila. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito dahil lang sa ambisyon mo." Katahimikan. Dinig na dinig ni Rita ang mabibigat na paghinga ng kanyang amo mula sa siwang ng pinto. Ramdam niya ang desperasyon ng lalaki. Pagkatapos, nagsalita ulit si Eduardo, pero ngayon ay sa isang mababang boses, puno ng takot na pilit niyang tinatago. "Huwag mong gagawin yan, Helena. Parang awa mo na. Huwag mong gamitin ang mga bata laban sa akin." Binabaan siya ng telepono. Narinig ni Rita ang tunog ng baso na binasag sa loob ng kwarto. Napahawak si Rita sa kanyang dibdib. Ang tibok ng puso niya ay kasing bilis ng takbo ng isip niya. Akala niya ay simpleng trabaho lang ito. Akala niya ay maglilinis lang siya ng sahig at magluluto ng pagkain para makalimutan ang sarili niyang mga multo. Pero mali siya. Sa likod ng marangyang pinto at makikintab na pader, may isang gera na nagaganap. At nang walang kaalam-alam, napasok siya sa gitna ng larangan ng digmaan. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo, kung saan naroon ang kwarto ng kambal. Nakasara ang pinto, madilim. Napabulong na lang si Rita sa hangin, isang dasal na sana ay marinig ng langit. "Diyos ko, ano itong pinasok ko?" Sanay si Eduardo Montero sa ingay, hindi ang ingay ng palengke o ng kalsada, kundi ang ingay ng incompetence. Ang tunog ng nababasag na plato, ang kalansing ng mga gamit na hindi maingat na ibinababa, ang mga bulungan ng mga katulong na nagrereklamo sa likod niya. Pero sa ikalawang araw ni Rita Suarez, iba ang napansin niya. Katahimikan. Nakaupo si Eduardo sa kanyang library. Nakatutok ang mga mata sa spreadsheet sa kanyang laptop. Ang mga numerong nakikita niya ay pula, mga utang, mga interes na lumalaki.
Mga investment na unti-unting nalulusaw dahil sa mga kasong isinampa ni Helena. Masakit sa ulo, nakakapikon. Tumingala siya at nakita si Rita sa dulo ng silid. Naglilinis ito ng mga estante ng libro. Dahan-dahan ang galaw ng babae. Kinuha nito ang isang lumang encyclopedia, pinunasan ng maingat ang pabalat gamit ang isang malambot na basahan at ibinalik ito ng walang nililikhang tunog. Kumunot ang noo ni Eduardo. Masyadong mabagal. Kung sa kumpanya ito nagtatrabaho, tinanggal na niya ito agad. Efficiency ang kailangan niya, hindi seremonya. Ang paraan ng paglilinis ni Rita ay parang nagdadasal. Rita, tawag niya. Ang boses niya ay basag sa katahimikan ng kwarto. Agad na huminto ang babae at lumingon. Po, sir? Ilang oras mo nang nililinis ang estanteng yan? 2 oras? Sarkastikong tanong ni Eduardo. Binabayaran kita para linisin ang buong bahay, hindi para himasin ang bawat libro. Hindi natinag si Rita. Hindi ito nagpakita ng takot o inis. Tumangulang ito ng mahinahon. Paumanhin po, sir. Masyado po kasing maalikabok ang mga pahina. Kung mamadaliin ko, lilipat lang ang alikabok sa hangin at mahihirapan po kayong huminga. Natahimik si Eduardo. Tiningnan niya ang estanteng tapos na. Makintab. Maayos. Ang mga libro ay pantay-pantay ang pagkakasunod-sunod, hindi lang basta isinaksak pabalik. At napansin niya ang hangin sa kwarto. Mas magaan, mas malinis. Bilisan mo. Ang tanging nasabi niya bago ibinalik ang tingin sa laptop para itago ang kanyang pagkahiya. Kinabukasan lumala ang sitwasyon sa opisina. Habang nasa sala si Eduardo, tumunog ang kanyang cellphone. Ang abogado niya. Eduardo? Bungad ng abogado sa kabilang linya. Nag-file ng motion ang kampo ni Helena. Gusto nilang ipa-freeze ang assets ng kumpanya habang dinidinig ang kaso ng annulment at property division. Napahawak si Eduardo sa kanyang sentido. Pakiramdam niya ay puputok ang ugat sa kanyang ulo. Hindi pwede. Sigaw niya. Ang boses niya ay dumagundong sa buong mansyon. Kapag na-freeze ang accounts, paano ako magpapasweldo? Paano ang operasyon? Gusto ba niyang patay ng kumpanya? Gusto kanyang pilayin, Eduardo. Alam mo yan? Ayusin mo to. Bayaran mo kung sino ang dapat bayaran. Wala akong pakialam. Ibinato ni Eduardo ang cellphone sa sofa. Napasabunot siya sa sarili niyang buhok. Ang bigat. Sobrang bigat ng lahat. Sa gitna ng kanyang galit, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Lumingon siya at nakita si Rita na nakatayo sa may pinto ng kusina. May hawak na tray ng kape. Nakita ng babae ang lahat. Ang pagkawala niya ng kontrol. Ang desperasyon niya. Inasahan ni Eduardo na makikita niya ang takot o paghuhusga sa mga mata nito. Iyon ang laging tingin sa kanya ng mga tao. Ang halimaw na si Eduardo Montero. Pero iba ang nakita niya kay Rita. Habag. Isang tahimik at malalim na awa. At kinainisan ito ni Eduardo. Ayaw niya ng awa. Ang kailangan niya ay solusyon. Ang kailangan niya ay pera. Ano? Singhal niya kay Rita. Hindi sumagot si Rita. Lumapit ito ng dahan-dahan at ipinatong ang kape sa mesa sa harap niya. Mainit po yan, sir. Pampakalma. Mahinang sabi nito. At saka ito tumalikod at umalis bago pa man makasigaw ulit si Eduardo. Napatingin si Eduardo sa kape. Itim. Walang asukal. Kung paano niya gusto. Paano nalaman ng babaeng yon? Nang hapong yon, naglakad-lakad si Eduardo sa hardin para magpahangin. Nang mapadaan siya sa may veranda, napatigil siya. Sa isang sulok, nakaupo si Rita sa isang bangkito. Sa harap niya ay nakaupo si Elisa, ang isa sa kambal. Si Elisa, na hindi nagpapahawak kahit kanino. Si Elisa, na sisigaw at magwawala kapag may ibang taong lumapit. Pero ngayon, tahimik na nakaupo ang bata habang sinusuklay ni Rita ang mahaba nitong buhok.
Pinanood ni Eduardo ang eksena mula sa likod ng salaming pinto. Dahan-dahan ang hagod ni Rita. Maingat. Parang bawat hibla ng buhok ay mahalaga. Wala silang pinag-uusapan. Wala ring background music. Tanging ang tunog lang ng suklay at ang huni ng mga ibon. At pagkatapos, nangyari ang isang bagay na halos magpatigil sa pagtibok ng puso ni Eduardo. Lumingon si Elisa kay Rita at ngumiti. Isang maliit, mabilis, at nahihiyang ngiti. Napahawak si Eduardo sa salamin. Kailan huling ngumiti ang anak niya ng ganoon? 1 taon? 2? Bago umalis si Helena? Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Pinaghalong selos at lungkot. Bakit kaya ng isang estranghero na ibigay ang kapayapaang hindi niya maibigay bilang ama? Dapat ay nagalit siya. Nilabag ni Rita ang rule na no personal relationship. Pero hindi niya magawang lumabas at suwayin sila. Ang nakikita niya ay masyadong banal para sirain. Tumalikod na lang si Eduardo at bumalik sa loob. Dala ang isang kakaibang bigat sa puso. Pagsapit ng gabi, habang nasa kwarto na siya, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang message mula kay Helena. Balita ko, may bago kang katulong. Mag-ingat ka, Eduardo. Ang mga taong mukhang maamo, ang kadalasang may itinatagong pangil. Baka yan pa ang kumuha ng mga natitira mong kayamanan. Napuyom ang kamao ni Eduardo. Kahit wala si Helena dito, parang lason pa rin ang boses nito na bumubulong sa tenga niya. Gusto niyang isipin na paranoid lang si Helena. Pero paano kung tama siya? Wala siyang alam tungkol kay Rita Suarez bukod sa resume nito. Dahil sa hindi maipaliwanag na kaba, binuksan ni Eduardo ang drawer ng kanyang bedside table. Kinuha niya ang susi ng kanyang keepsake box, ang kahon kung saan nakatago ang mga alaala ng kanyang namayapang ina. Binuksan niya ito. Nandoon pa ang mga lumang sulat, ang mga litrato, at sa ilalim, nandoon ang luma at maalikabok na rosaryo ng kanyang ina. Kinuha niya ito. Magaan lang ang kahoy na beads pero parang ang bigat-bigat nito sa kamay niya. Ito lang ang bagay na hindi kailanman ginalaw o kinuha ni Helena dahil para sa kanya, basura lang ito. Walang halaga, pero para sa nanay niya, ito ang lahat. Kapayapaan! Bulong ni Eduardo sa sarili. Inuulit ang salitang narinig niya kay Rita kanina. Tinitigan niya ang krus. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng takot. Hindi takot na mawalan ng pera, kundi takot na ang kaunting liwanag na nagsisimulang pumasok sa bahay nila ay isa lamang panandaliang ilusyon. Isinara niya ang palad niya sa rosaryo, mahigpit na mahigpit, hanggang sa bumaon ang krus sa kanyang balat. At sa katahimikan ng kanyang kwarto, naramdaman ni Eduardo na parang may paparating na bagyo. Ang hardin ang tanging lugar sa mansyon ng mga Montero na tila humihinga. Dito, malayo sa malamig na marmol at matatalim na tingin ni Sir Eduardo, malaya si Rita. At sa unang pagkakataon, malaya rin ang kambal. Nakaupo si Rita sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa. Sa tabi niya, sina Elisa at Eloisa ay may hawak ding maliliit na pala. Ang kanilang mga mamahaling damit ay may bahid na ng putik. Pero hindi ito pinansin ni Rita. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nagkaroon ng kulay ang mga pisngi ng mga bata. Alam niyo ba kung bakit kailangang bungkalin ang lupa bago magtanim? Tanong ni Rita habang inilalagay ang isang maliit na buto ng sunflower sa paso. Umiling si Eloisa, ang mas tahimik sa dalawa. Kasi, patuloy ni Rita, kailangan ng buto ng malambot na higaan. Kung matigas ang lupa, hindi makakahinga ang ugat. Parang puso ng tao. Kapag matigas, hindi tutubo ang pagmamahal. Napatingin si Eliza sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng kusa. Matigas ba ang puso ni Daddy? Natigilan si Rita.
Ang inosenteng tanong ay tumusok sa kanyang dibdib. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata na ang tigas ng puso ng ama nila ay isang proteksyon mula sa sakit? Hindi matigas ang puso ng daddy niyo. Malambing na sagot ni Rita. Natatakpan lang siguro ng maraming bato. Pero kapag diniligan natin ng pasensya, lalambot din yon. Ngumiti si Eliza. Isang totoong nangiti. Pero ang nangiting iyon ay biglang naglaho nang marinig nila ang tunog ng isang makina. Isang itim na sasakyan ang pumasok sa driveway. Mabilis, agresibo. Huminto ito sa tapat ng main door ng may kasamang matinis na skid. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang pares ng pulang stilettos. Helena. Naramdaman ni Rita ang biglaang paghigpit ng hawak ni Eloisa sa kanyang braso. Ang mga bata na kanina lang ay mukhang buhay na buhay. Biglang naging estatwa ulit. Bumalik ang takot sa kanilang mga mata. Tumayo si Rita at pinapagpag ang kanyang kamay. Huwag kayong matakot. Nandito ako. Naglakad si Helena palapit sa kanila. Ang suot niyang sunglasses ay mas malaki pa halos sa mukha niya. Tinanggal niya ito at tiningnan si Rita mula ulo hanggang paa. Isang tingin na punong-puno ng panghahamak. So, panimula ni Helena, ang boses ay parang asukal na may halong lason. Ikaw ang bagong yaya, ang dumi mo. Nagga-garden po kami ng mga bata. Ma'am, magalang na sagot ni Rita, nakayuko. Lumipat ang tingin ni Helena sa kambal. Hindi niya sila niyakap. Hindi niya sila hinawakan. Tiningnan lang niya ang mga damit nilang may putik. Eduardo! Sigaw niya, hindi inaalis ang tingin sa mga bata. Eduardo, lumabas ka dyan! Ilang sandali pa, lumabas si Eduardo mula sa bahay. Mukhang galing siya sa isang mahalagang tawag. Hawak pa ang kanyang cellphone. Bakas sa mukha niya ang pagod at inis nang makita ang ex-wife. Ano na naman ito, Helena? Hindi ba sinabi ko sa'yong bawal ka nang pumunta dito nang walang abiso? Binibisita ko lang ang mga anak ko. Sagot ni Helena, sabay turo sa kambal na nagtatago sa likod ni Rita. At tingnan mo ang naabutan ko. Ang mga anak ng isang CEO, nagmumukhang mga batang kalye, pinaglalaro sa putik. Masaya po sila, sir. Lakas loob na singit ni Rita. Agad siyang tinaliman ng tingin ni Helena. Wala kang karapatang magsalita. Katulong ka lang. Tiningnan ni Eduardo si Rita, tapos sa mga bata. Nakita niya ang putik, pero nakita rin niya ang paghawak ng mga bata sa laylayan ng damit ni Rita. Isang proteksyon. Pumasok na kayo sa loob, Rita. Linisan mo sila. Utos ni Eduardo, pero wala ang galit sa boses niya. Pagod lang. Tumalima si Rita. Habang naglalakad sila papasok, narinig niya ang boses ni Helena. Masyado kang nagtitiwala sa mga estranghero, Eduardo. Tandaan mo, kinuha ko ang lahat sa'yo. Pero baka may makuha pa ang babaeng yan na hindi mo namamalayan. Nang hapong iyon, naiwan si Helena sa bahay habang nasa meeting si Eduardo sa kanyang opisina. Malaya siyang nag-iikot. Parang siya pa rin ang may-ari ng mansyon. Nagpupuna si Rita ng vase sa hallway nang lapitan siya ni Helena. Amoy na amoy ni Rita ang mamahaling pabango nito. Masangsang, nakakasakal. Alam mo ba kung bakit iniwan ko ang bahay na to? Tanong ni Helena. Hindi nakatingin sa kanya, kundi sa isang painting sa dingding. Hindi sumagot si Rita. Dahil puno ito ng mga multo. Ang nanay ni Eduardo. Masyadong banal. Masyadong perpekto. Tumawa si Helena ng mahina. Kaya nga gustong-gusto ni Eduardo ang rosaryong yon. Yung nasa kwarto niya. Natigilan si Rita sa pagpunas. Paano nalaman ni Helena na nakita niya ang rosaryo? Humarap si Helena sa kanya at sa pagkakataong ito, ang nangiti niya ay nakakakilabot. Nakita kitang lumabas sa kwarto niya noong isang araw. Alam kong nakita mo yon. Isang luma at pangit na kwintas. Pero para kay Eduardo, yun ang buhay niya. Lumapit palalo si Helena. Bumulong siya sa tenga ni Rita.
Ingatan mo yon, Rita, dahil sa bahay na to, kapag may nawala, ang laging sinisisi ay ang basura. Umalis si Helena at pumanhik sa taas, papunta sa direksyon ng kwarto ni Eduardo. Kinabahan si Rita. Gusto niyang sundan ng babae, pero wala siyang karapatan. Bumalik siya sa kusina, pero hindi mapakali ang kanyang puso. Ang mga salita ni Helena ay parang babala o parang isang plano. Lumipas ang isang oras. Umalis na si Helena. Tahimik na naman ang bahay, pero iba ang bigat ng katahimikan ngayon. Umakyat si Rita para linisin ang pasilyo sa second floor. Pagdating niya sa tapat ng kwarto ni Eduardo, napahinto siya. Bukas ang pinto. Kahit kailan, hindi iniiwan ni Eduardo na bukas ang pinto ng kwarto niya kapag wala siya sa loob. Nasa baba si Eduardo, kausap ang mga abogado. Dahan-dahang lumapit si Rita. Sumilip siya. Maayos ang kama, maayos ang mga unan. Pero ang drawer ng bedside table, nakabukas ng bahagya at sa ibabaw ng mesa, nakabukas. Ang keepsake box, ang kahon ng mga alaala ng ina ni Eduardo. Nanlaki ang mga mata ni Rita. Pumasok siya. Kahit alam niyang bawal, kailangan niyang makasiguro. Lumapit siya sa mesa. Tiningnan niya ang loob ng kahon. Wala ang rosaryo. Hindi, bulong ni Rita. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Andito lang to kanina. Biglang may narinig siyang mga yabag sa hagdanan. Mabibigat na hakbang. Si Eduardo. Bumilis ang tibok ng puso ni Rita. Nasa loob siya ng kwarto ng amo niya. Nakabukas ang kahon ng pinakaiingatang yaman nito. At nawawala ang laman. Lumingon siya sa pinto. At sakto namang tumayo doon si Eduardo. Pagod ang mukha ng lalaki. Pero nang makita niya si Rita sa tabi ng kanyang bedside table at ang nakabukas na kahon, nagbago ang anyo nito. Mula sa pagod, naging gulat. At mula sa gulat, naging isang madilim at nakakatakot na galit. Rita, ang pagbanggit niya sa pangalan nito ay hindi patanong. Ito ay isang akusasyon. Tiningnan ni Eduardo ang kahon. Tiningnan niya si Rita. Nasaan? Ang mahinang tanong niya. Sir, hindi po. Nakita ko lang na bukas. Nauutal na paliwanag ni Rita. Pero alam niyang sa pandinig ng isang galit na tao, ang paliwanag ay tunog palusot. Nasaan ang rosaryo ng nanay ko? Sigaw ni Eduardo. Sa gilid ng pinto, sa may pasilyo, nakita ni Rita ang anino ng isang tao. Akala niya ay si Helena, pero nakaalis na ito. Si Elisa. Nakatayo ang bata sa dilim. Yakap-yakap ang kanyang manika. Nakatingin kay Rita. At sa mga mata ng bata, nakita ni Rita ang takot na higit pa sa takot sa ama. Takot ng may itinatago. Sasagot sana si Rita para ipagtanggol ang sarili. Pero nakita niya ang panginginig ng mga labi ni Eliza. Kung magsusumbong siya o magtuturo, madadamay ang bata. Masisigawan ito. Masasaktan. Tumingin ulit si Eduardo kay Rita. Naghihintay ng sagot. Ang mga mata niya ay nandidilim sa puot. Rita, sumagot ka! Yumuko si Rita. Pinili niya ang katahimikan. Pinili niyang tanggapin ang bagyo. Hindi ko po alam, sir. Pagsisinungaling niya, habang ang puso niya ay nadudurog, galit. Ito ang pamilyar na apoy na bumubuhay kay Eduardo. Pero ngayong gabi, iba ang lasa ng galit na ito. Hindi ito mapait tulad ng sa negosyo. Ito ay maasim, mabigat, at nanunuot sa dibdib. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang kwarto, nakatingin sa walang laman na kahon. Nasa harap niya si Rita. Nakayuko. Tahimik. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ibato ang lahat ng gamit sa kwarto. Pero ang katahimikan ni Rita ay parang pader na pumipigil sa kanya. Bakit? Ang tanging lumabas sa bibig ni Eduardo. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi sa puot, kundi sa pagkadismaya. Binibigyan kita ng maayos na sweldo.
Binibigyan kita ng maayos na tirahan. Bakit mo kailangang nakawin ang nag-iisang bagay na mahalaga sa akin? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Rita. Ang mga mata niya ay basa, pero walang takot. Hindi ko po kinuha, sir. Mahinang sagot nito. Ang boses niya ay buo. Walang bahid ng pagsisinungaling. Nakita kita, sigaw ni Eduardo. Nawawalan na ng pasensya. Nakita kita sa tabi ng kahon. Ikaw lang ang pumasok dito. Pumasok po ako dahil nakita kong bukas ang pinto. Gusto ko lang pong isara, pero wala po akong kinuha. Kung gayon, nasaan? Lumipad? O baka naman tinangay ng hangin palabas ng bintana? Hindi sumagot si Rita. Tumingin lang ito sa pinto. Tila may tinitingnan sa dilim ng pasilyo. Sinundan ni Eduardo ang tingin niya. Wala namang tao. Napahilot si Eduardo sa kanyang sentido. Ang sakit ng ulo niya ay parang pinupokpok. Gusto niyang maniwala. Diyos ko, gusto niyang maniwala sa katulong na ito. Dahil sa loob ng ilang araw, naramdaman niya ang kapayapaan sa bahay na ito. Pero siya si Eduardo Monteiro, ang lalaking nabubuhay sa ebidensya, sa numero sa katotohanan. At ang katotohanan ay, nawawala ang rosaryo at si Rita ang nandoon. Lumabas ka, mariing utos niya. Huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi ko sinasabi. Yumuko ulit si Rita at tahimik na lumabas. Naiwan si Eduardo sa katahimikan ng kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay ninakawan siya ng 2 beses. Una, ang rosaryo ng ina niya. Pangalawa, ang tiwala na nagsisimula pa lang niyang ibigay. Hindi makatulog si Eduardo ng gabing iyon. Bandang 1:00 ng madaling araw, bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Ang bahay ay madilim, pero may isang maliit na ilaw na nakabukas sa may dirty kitchen. Nandoon si Rita. Nakaupo ito sa isang maliit na bangkito. Hawak ang isang tasa ng tsa. Hindi ito umiiyak. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, sa buwan. Dapat ay magalit si Eduardo. Dapat ay paalisin na niya ito. Pero ang mga paa niya ay kusa na lang humakbang palapit. Naramdaman ni Rita ang presensya niya. Tumayo ito agad bilang respeto. Sir, gising pa po pala kayo. Hindi ako makatulog kapag may magnanakaw sa pamamahay ko, sagot ni Eduardo. Pero wala na ang talim sa boses niya. Pagod na lang. Hindi sumagot si Rita sa paratang. Sa halip, nagtanong ito. Gusto niyo po ba ng tsa? Pampakalma. Tinitigan siya ni Eduardo. Ang lakas ng loob. Pero tumango siya. Pinagtimpla siya ni Rita. Tahimik. Walang kalansing. Iniabot nito ang tasa sa kanya. Ang init ng porselana ay gumapang sa malamig niyang mga palad. Bakit hindi ka lumalaban, Rita? Tanong ni Eduardo habang hinihipa ng tsa. Kung wala kang kasalanan, bakit hindi ka nagagalit? Tumingin si Rita sa kanya. Sa ilalim ng dim light, nakita ni Eduardo ang lalim ng mga mata ng babae, parang dagat na maraming itinatagong bagyo. Dahil ang galit po ay para lang sa mga taong gustong patunayan ang sarili nila, sir. Sagot ni Rita ng mahinahon. Alam ko po ang totoo. Alam ng Diyos ang totoo. Sapat na po yun. Hindi sapat ang Diyos sa korte, Rita, at lalong hindi sa bahay ko. Ngumiti ng mapait si Rita. Minsan po, sir, ang mga bagay na nawawala ay hindi naman talaga ninakaw. Minsan, nagtatago lang sila dahil natatakot sila sa gulo. Kumunot ang noo ni Eduardo. Anong ibig mong sabihin? Ang rosaryo po, simbolo yon ng dasal. Baka po kaya ito nawala ay dahil nakalimutan nyo ng magdasal. Nakalimutan nyo ng maniwala ng walang nakikitang ebidensya. Natigilan si Eduardo. Ang mga salita ni Rita ay tumagos sa kanyang armor. Sa sandaling iyon, sa gitna ng madilim na kusina, naramdaman ni Eduardo ang isang kakaibang koneksyon. Wala siyang nararamdamang panganib kay Rita. Ang nararamdaman niya ay tahanan. Gusto niyang hawakan ang kamay nito. Gusto niyang sabihin na, sige, kalimutan na natin ang rosaryo.
Basta manatili ka lang dito at ayusin mo kami. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang ilaw sa sala. Masilaw, masakit sa mata. Narinig niya ang boses na pinakaaayawan niya sa lahat. Eduardo, gisingin mo ang lahat. Tumawag na ako ng pulis. Si Helena. Tumakbo si Eduardo papunta sa sala. Nakita niya si Helena, kasama ang 2 pulis at isang private investigator na binabayaran nito. Anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Sigaw ni Eduardo. Sinasalba ka. Sagot ni Helena, ang muka ay puno ng tagumpay. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Magnanakaw ang babaeng yan. Lumabas si Rita mula sa kusina. Agad siyang tinuro ni Helena. Ayan siya. Kapkapan niyo siya. Halugugin niyo ang gamit niya. Helena, tama na. Awat ni Eduardo. Wala kang ebidensya. Wala? Tumawa si Helena ng malademonyo. Officer, ipakita niyo sa kanya ang nakita niyo sa labas. Lumapit ang isang pulis kay Eduardo. May hawak itong isang plastic bag. Sa loob, may isang panyo. Ang panyo na may burda ng inisyal ng ina ni Eduardo. Ang panyo kung saan nakabalot ang rosaryo sa loob ng kahon at sa loob ng panyo. May ilang piraso ng alahas ni Helena na naiwan niya noon sa bahay. Nanlamig si Eduardo. Nakita namin yan sa basurahan sa likod ng kwarto ng katulong, sabi ng pulis. Mukhang itinapon dahil mainit na ang sitwasyon. Napatingin si Eduardo kay Rita. Nakatayo lang si Rita. Hindi siya nagugulat. Nakatingin siya sa panyo, tapos kay Helena, at huli, kay Eduardo. Rita, bulong ni Eduardo. Ang puso niya ay nagpupumiglas. Sinasabi ng puso niya na setup ito. Alam niyang kaya itong gawin ni Helena. Pero ang isip niya ay sumisigaw ng lohika. Nasa kwarto siya ni Rita. Nasa kanya ang motibo. Mahirap siya. Kailangan niya ng pera. Sir, sabi ni Rita, hindi po akin yan. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Helena. Lumapit siya kay Eduardo at hinawakan ang braso nito. Eduardo, gumising ka. Nauto ka niya. Ginamit niya ang awa mo para pagnakawan tayo. Ipakulong mo siya ngayon din. Tumingin si Eduardo sa pulis, sa ebidensya, kay Helena at kay Rita. Ito ang sandali ng desisyon. Kung kakampi siya kay Rita, kakalabanin niya ang ebidensya. Kakalabanin niya si Helena na may hawak sa leeg ng kumpanya niya. Mapapahiya siya. Kung pipiliin niya si Helena at ang batas, magiging ligtas siya. Tumingin siya sa mga mata ni Rita. Umaasa siya na magmakaawa ito. Na lumuhod ito at sabihing, tulungan mo ako, sir. Pero hindi. Nakatayo lang si Rita ng tuwid. Ang mukha nito ay puno ng dignidad. Kahit na pinalilibutan siya ng mga akusasyon. At doon, naduwag si Eduardo. Hindi niya kayang panindigan ang isang bagay na hindi niya nakikita. Mas madaling maniwala sa kasinungalingang may resibo kaysa sa katotohanang nararamdaman lang. Tumalikod si Eduardo. Ibinigay niya ang kanyang likod kay Rita. Dalhin niyo na siya. Malamig niyang utos. Paalisin niyo siya sa pamamahay ko. Sir, narinig niyang tawag ni Rita. Basag ang boses nito. Hindi lumingon si Eduardo. Umalis ka na, Rita. Bago pa tuluyang magbago ang isip ko at ipakulong kita. Narinig niya ang yabag ng mga pulis. Ang pakiusap ni Helena na siguraduhing makukulong ito na hindi naman pinansin ng pulis dahil theft lang ang reklamo at walang warrant, kaya palalabasin lang muna ito. Nang sumara ang malaking pinto, bumalik ang katahimikan sa mansyon. Pero hindi ito payapa. Ito ay patay na katahimikan. Napaupo si Eduardo sa sofa. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang 2 palad. Pakiramdam niya ay may namatay sa loob niya. Inakala ni Eduardo na tapos na ang gabi. Pero may narinig siyang kaluskos mula sa itaas ng hagdanan. Inangat niya ang kanyang ulo. Nandoon ang kambal, si Elisa at Eloisisa. Nakadungaw sa railing ng hagdan. Nakita nila ang lahat.
Nakita nila kung paano ipinagtabuyan ng ama nila ang nag-iisang tao na nagpangiti sa kanila. Hindi sila umiiyak. Tinitigan lang nila si Eduardo. At sa mga mata ng sarili niyang mga anak, nakita ni Eduardo ang isang hatol na mas masakit pa sa pagkalugi ng kumpanya. Galit. Tumalikod ang mga bata at pumasok sa kanilang kwarto. At narinig ni Eduardo ang tunog ng paglak ng pinto ng mga anak niya. Isang tunog na nagsasabing, "Hindi ka na makakapasok ulit sa puso namin." Ang tunog ng bakal na gate na sumara sa likuran ni Rita ay parang tunog ng rehas ng kulungan. Kalampag. Tapos na. Nakatayo si Rita sa labas ng mansyon ng mga Montero. Madilim ang kalsada ng subdivision. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang pakiramdam ng kahihiyan na bumabalot sa kanya. Bit-bit niya ang kanyang lumang bag, ang parehong bag na dala niya noong dumating siya. Walang nagbago sa laman nito. Ilang piraso ng damit, isang lumang Biblia, at ang kanyang pitaka na halos walang laman. Pero pakiramdam niya ay may naiwan siyang napakahalaga sa loob ng malaking bahay na yon. Hindi ang sweldo, hindi ang pagkain, kundi ang 2 batang babae na nagsimula pa lang matutong ngumiti. Lumingon siya pabalik. Nakita niya ang bintana sa 2nd floor, ang kwarto ng kambal. May maliit na anino na nakadungaw sa kurtina. Alam niya kung sino iyon, si Eliza. O baka si Eloisa. Gusto niyang kumaway. Gusto niyang sumigaw na, "Huwag kayong mag-alala. Babalik ako." Pero hindi siya makagalaw. Ang mga salita ni Helena ay parang kadenang nakapulupot sa leeg niya. Magnanakaw. "Patawad," bulong ni Rita sa hangin, habang naramdaman niya ang unang patak ng luha sa kanyang pisngi. "Patawad kung mahina ako. Patawad kung akala ko kaya ko kayong iligtas." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Sa bawat hakbang palayo, bumibigat ang kanyang puso. Ito ang parusa niya. Alam niya ito. Ito ang kabayaran sa buhay na hindi niya naisalba noon. Sa ospital. "Hindi ka karapat-dapat maging masaya, Rita." Bulong ng isang boses sa kanyang isipan. "Lahat ng hawakan mo, nasisira." Nagsimulang umulan. Wala siyang payong. Hinayaan niyang mabasa siya ng ulan. Mas mabuti na ito. Para matago ang kanyang mga luha. Para mahugasan ang dumi ng paratang sa kanya. Sumakay siya ng jeep. Siksikan. Maingay. Amoy pawis at usok. Malayo ito sa amoy ng lavender at aircon ng mansyon. Pero ito ang mundo niya. Ang mundong pilit niyang tinatakasan, pero laging humahabol sa kanya. Nakauwi siya sa kanilang maliit na bahay sa probinsya madaling araw na. Ang bahay ay gawa sa kahoy at hollow blocks na hindi pa napipinturahan. Madilim, pero may ilaw na galing sa gasera sa kusina. Gising pa ang kanyang nanay Celine nang makita siya ng matanda sa pinto. Basang-basa at nanginginig. Agad itong tumayo. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Rita, anak, anong nangyari? Bakit ang aga mo? Akala ko ba?" Hindi nakasagot si Rita. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig na semento. "Nay." Ang garalgal na tawag niya. Lumapit ang kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. Ang yakap na amoy, efficacent oil at lumang damit. Ang yakap na tanging ina lang ang makakapagbigay. "Shh! Tahan na. Nandito na si nanay." "Wala akong kinuha, nay." Hagulgol ni Rita sa balikat ng ina. "Wala akong ninakaw. Pero pinalayas nila ako. Itinapon nila ako na parang basura." Hinaplos ng matanda ang kanyang likod. Alam ko anak. Kilala kita. Hayaan mo sila. Ang mahalaga, nandito ka na." Pero hindi yun mahalaga kay Rita. Dahil habang yakap siya ng kanyang ina, ang naiisip niya ay ang 2 batang babae na walang yumayakap sa kanila ngayon. Naiisip niya si Eduardo, ang lalaking akala niya ay nakakita na sa kanya.
pero pinili pa ring magbulag-bulagan. Masakit, Nay, bulong ni Rita. Mas masakit pa kaysa noong nawalan ako ng lisensya. Kasi ngayon, puso ko ang nawalan. Samantala, sa mansyon ng mga Montero, tahimik. Pero hindi ito ang payapang katahimikan na dinala ni Rita. Ito ang katahimikan ng isang sementeryo. Nakaupo si Eduardo sa kanyang opisina. Nakapatay ang lahat ng ilaw maliban sa isang lampshade sa kanyang mesa. Sa harap niya, may isang baso ng whiskey. Kalahati na ang bawas ng bote. Magulo ang kanyang buhok. Nakalusend ang kanyang tie. Tinitigan niya ang keepsake box ng kanyang ina. Wala pa ring laman. Dapat ay gumaan ang pakiramdam niya. Wala na ang magnanakaw. Ligtas na ang bahay. Pero bakit pakiramdam niya ay mas ninakawan siya ngayon? Tumingin siya sa paligid. Ang mga libro sa estante na inayos ni Rita ay nandoon pa rin. Malinis, maayos, parang nang aasar ang kaayusan na iniwan ng babae. Kinuha ni Eduardo ang baso at ininom ang alak ng diretsuhan. Ang guhit ng alak sa lalamunan niya ay hindi sapat para sunugin ang konsensya niya. Ginawa ko lang ang tama. Pagkumbinsin niya sa sarili. Protocol, ebidensya. Tama ang ginawa ko. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Hindi siya lumingon. Akala niya ay ang mayordoma. Iwan mo ako, utos niya. Sir Eduardo? Boses ng gwardiya. Kabado. Lumingon si Eduardo. May hawak na isang makapal na brown envelope ang gwardiya. May nagpadala po. Courier. Rush daw po. Kailangan niyo daw pong tanggapin agad. Kumunot ang noo ni Eduardo. 3:00 na ng madaling araw. Sinong magpapadala ng sulat ng ganitong oras? Kinuha niya ang envelope. Mabigat. Nang makita niya ang pangalan ng law firm sa selyo, nawala ang epekto ng alak sa katawan niya. Ito ang law firm ng pamilya ni Helena. Ang pinakamataas at pinakamahal na law firm sa bansa. Pinunit niya ang selyo. Binuksan. Binasa niya ang unang pahina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nabitawan niya ang papel. Hindi ito tungkol sa annulment. Hindi ito tungkol sa custody ng mga bata. Ito ay kaso ng large-scale estafa at corporate fraud. Nakadetalye sa dokumento ang mga transaksyon na ginawa niya. Mga transaksyon na pinilit ni Helena na gawin niya noon para bayaran ang mga utang nito sa sugal. Mga transaksyong iligal na nakapangalan sa kanya habang si Helena ay malinis ang kamay. May nakasipit na maliit na note sa dulo ng dokumento. Sulat kamay ni Helena. Binasa ito ni Eduardo. Akala mo ba tapos na tayo dahil pinalayas mo ang katulong? Umpisa pa lang ito, Eduardo. Kinuha mo ang dignidad ko noon. Ngayon, kukunin ko ang lahat ng sayo. Magkita tayo sa impyerno. Napaupo si Eduardo. Tumingin siya sa bintana. Madilim, umuulan. Wala na si Rita. Wala na ang rosaryo. Galit ang mga anak niya. At ngayon, mawawala na rin ang kumpanya. Na-realize niya ang isang nakakabiinging katotohanan. Ang pagpapaalis niya kay Rita ay hindi nagsalba sa kanya. Ito ang nagtanggal ng huling harang na pumipigil sa tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Napatingin si Eduardo sa kisame ng kanyang napakalaking bahay. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya kung gaano kaliit ang isang tao kapag wala na siyang matatakbuhan. Mula sa itaas, narinig niya ang isang tunog. Tunog ng nabasag na salamin mula sa kwarto ng mga bata. At pagkatapos, isang nakakatakot na sigaw ni Elisa. Daddy! Daddy! Ang sigaw na yon ay parang patalim na tumarak sa dibdib ni Eduardo. Mabilis pa sa kidlat. Napatakbo siya paakyat ng hagdan. Halos madapa siya sa pagmamadali. Ang alak na ininom niya kanina ay naglaho sa kanyang sistema. Napalitan ng purong adrenaline. Binuksan niya ng padabog ang pinto ng kwarto ng kambal. Eliza! Eloisa! Bumungad sa kanya ang isang eksena ng digmaan. Ang lampshade sa bedside table ay basag na sa sahig.
Ang mga unan ay nagkalat at sa gitna ng kwarto, nakatayo si Elisa. Umiiyak ito, pero hindi dahil sa takot, dahil sa galit. Ang mukha ng bata ay pula. Ang mga kamao ay nakakuyom. Si Eloisa naman ay nakasiksik sa sulok, yakap ang kanyang tuhod, nanginginig. Anong nangyari? Sigaw ni Eduardo habang hinahabol ang kanyang hininga. Bakit nagwawala kayo? Tumingin si Elisa sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha at sumbat. Gusto ko si Rita. Sigaw ng bata. Ang boses nito ay matinis, basag. Ibalik mo si Rita. Natigilan si Eduardo. Inakala niya na nasugatan sila. Inakala niya na may pumasok na masamang loob. Pero hindi. Ang sugat ay nasa puso ng mga bata. Umalis na siya, mariing sabi ni Eduardo. Pinipilit na maging matigas. Huwag na nating pag-usapan yan. Magnanakaw siya. Hindi siya magnanakaw. Ganting sigaw ni Elisa. Kumuha ito ng isang libro at ibinato sa direksyon ni Eduardo. Naiwasan niya ito, pero ang sakit ng ginawa ng anak niya ay tumama. Elisa, tama na. Ikaw ang masama. Ikaw ang nagpaalis sa kanya. Ayaw ko sa'yo. Alis. Napapikit si Eduardo. Gusto niyang disiplinahin ang bata. Gusto niyang ipakita kung sino ang ama. Pero nang makita niya ang pagkasira sa mukha ng anak niya, nawalan siya ng lakas. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Manang Fe, linisin niyo ang kalat dito. Sigaw niya sa mga katulong na nakikiusyoso sa labas. Bumalik siya sa kanyang opisina, nanginginig ang mga kamay. Ang bahay na ito, ilang oras pa lang na nawala. Si Rita, pero impyerno na ulit. Kinabukasan, lalong lumalim ang kadiliman. Nasa conference room si Eduardo ng kanyang kumpanya. Sa harap niya ay ang kanyang lead counsel, si Attorney Gopez. Ang mukha ng abogado ay kasing dilim ng langit sa labas. Malala ito, Eduardo, sabi ng abogado habang binabasa ang makapal na dokumento na ipinadala ni Helena. Alam ko, sagot ni Eduardo, nakahawak sa kanyang noo. Pero peke ang mga pirma na yan, di ba? Wala akong pinirmahang illegal transactions. Bumuntong hininga ang abogado. Tinanggal nito ang salamin sa mata. Ang problema, Eduardo, ang mga dokumentong ito ay galing sa mga panahong wala ka sa sarili. Natahimik si Eduardo. Naalala niya ang mga taon na yon. Ang mga taon kung saan sunod-sunuran siya kay Helena dahil sa pagmamahal o kahibangan. Ang mga panahong pumipirma siya ng kahit ano, basta't sabihin ni Helena na para sa future natin to. Ginamit niya ang tiwala ko, bulong ni Eduardo. Pinlano niya ito. Matagal na. Kung matalo tayo dito, pagpapatuloy ng abogado, hindi lang kumpanya ang mawawala. Posibleng makulong ka ng 10 hanggang 20 taon. Estafa ito, Eduardo. Non-bailable kung mapatunayan. Napayo ko si Eduardo. Nakikita niya ang mukha ni Helena na tumatawa. Magkita tayo sa impyerno, sabi nito sa sulat. At na-realize ni Eduardo, nasa impyerno na siya. Umuwi siya ng bahay na parang lantang gulay. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng sunog na pagkain. Ang bagong kusinera na ipinalit agad ng agency kaninang umaga ay nagmamadaling lumabas sa kusina. Sorry po, sir. Nasunog po yung adobo. Hindi ko po kasi gamay yung kalan. Hindi na nagsalita si Eduardo. Nilagpasan lang niya ito. Wala na siyang lakas para magalit sa maliliit na bagay. Dumiretso siya sa dining room. Nandoon ang kambal. Nakaupo sa harap ng hapagkainan. Walang kibo. Ang pagkain sa harap nila ay hindi ginagalaw. Umupo si Eduardo sa kabisera. Kumain na kayo. Utos niya sa mahinang boses. Walang gumalaw. Sinabi kong kumain kayo. Pag-ulit niya, medyo tumaas ang boses. Ayaw ko, bulong ni Eloisa. Bakit ba ang titigas ng ulo niyo? Biglang hampas ni Eduardo sa mesa.
Tumalsik ang kutsara at tinidor. Sa gulat, nabitawan ni Elisa ang hawak niyang papels sa ilalim ng mesa. Lumipad ito at bumagsak sa paanan ni Eduardo. Yuyuko sana si Elisa para kunin, pero naunahan siya ni Eduardo. Kinuha ni Eduardo ang papel. Isang drawing ng 3 tao. Isang babaeng may mahabang buhok at nakangiti, si Rita. At 2 maliliit na batang babae na hawak ang kamay niya. Sa itaas ng drawing, may malaking araw na kulay dilaw at may nakasulat sa pabata na handwriting, Mama Rita. Nanikip ang dibdib ni Eduardo. Mama. Hindi nila tinatawag na mama si Helena. Pero si Rita, na ilang araw pa lang nilang nakasama. Tumingin siya kay Elisa. Ang bata ay nakatingin sa drawing na parang yun na lang ang natitirang yaman niya sa mundo. Ibinalik ni Eduardo ang papel sa anak niya. Dahan-dahan. Kumain na kayo, sabi niya ulit. Pero ngayon, ang boses niya ay basag. Please. Tumayo siya at iniwan ang mga bata. Hindi niya kayang harapin ang pagmamahal na nakuha ng isang magnanakaw na hindi niya kayang ibigay bilang ama. Pumasok siya sa library at nilock ang pinto. Kinuha niya ang cellphone niya. Tinawagan niya ang private investigator na inutusan niya kanina para imbestigahan ang witness ni Helena. Kailangan niyang malaman. Dahil kung magnanakaw nga si Rita, bakit ganon ang drawing ng mga bata? Ang mga bata ang pinakamagaling kumilala ng tunay na puso. Sir Eduardo? Sagot ng PI sa kabilang linya. May nakuha na akong impormasyon. Sabihin mo, madiing utos ni Eduardo. Yung lalaking witness na nagsabing nakita niyang itinapon ni Rita ang panyo? Sir, confirmed po. Isa siyang talent o extra sa mga teleserye. At ang casting agency na may hawak sa kanya? Pag-aari ng best friend ni Helena. Napaupo si Eduardo sa kanyang swivel chair. Confirmed. Bayaran. Arte. Scripted. Ang panyo. Ang alahas. Ang testigo. Lahat yon palabas lang ni Helena. At siya, si Eduardo Monteiro, ang magaling na negosyante, ay naniwala sa isang palabas. Itinapon niya ang kaisa-isang tao na nagmalasakit sa pamilya niya ng totoo. Diyos ko! Bulong ni Eduardo. Hinilamos niya ang kanyang palad sa muka. Anong nagawa ko? Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang hanapin si Rita. Pero saan? At anong muka ang ihaharap niya? Huli na ba? Lumabas siya ng library. Mabigat ang bawat hakbang. Ang bahay ay madilim na naman. Tulog na ang mga katulong. Aakyat na sana siya sa kwarto niya nang mapadaan siya sa tapat ng kwarto ng kambal. Nakabukas ng bahagya ang pinto. May maliit na ilaw mula sa nightlight. Narinig niya ang boses. Nagbubulungan. Huminto si Eduardo. Alam niyang mali, pero kailangan niyang marinig ang boses ng mga anak niya. Kailangan niyang marinig kung gaano sila kagalit sa kanya. Bakit hindi mo sinabi kay Daddy? Boses ni Eloisa. Mahina, pero may diin. Natatakot ako. Sagot ni Elisa humihikbi. Natatakot ako kay Mommy Helena. Sabi niya aalisin niya si Rita kapag... Pero umalis na si Rita. Giit ni Eloisa. Wala na siya dahil sa'yo. Sorry na. Hindi ko naman sinasadya. Kumunot ang noo ni Eduardo. Anong pinag-uusapan nila? Anong kinalaman ni Helena? Mas lumapit pa si Eduardo sa pinto. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Narinig niya ang susunod na sinabi ni Eloisa. Isang pangungusap na nagpatigil sa mundo ni Eduardo at nagpasabog sa huling hibla ng kanyang paniniwala. Kung hindi mo sana itinago ang rosaryo ni Lola sa loob ng manika mo. Nandito pa sana si Rita. Hindi sana siya napagbintangan. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Ang rosaryo. Hindi nawala. Hindi ninakaw. Itinago. Dahan-dahan, parang isang magnanakaw sa sarili niyang bahay, itinulak ni Eduardo ang pinto ng kwarto. Creak!
Ang tunog ng pinto ay nagpatigil sa bulungan ng kambal. Sa loob ng madilim na kwarto, nakita niya sina Elisa at Eloisa. Nakaupo sila sa sahig, yakap ang kanilang mga tuhod, nakapalibot sa isang lumang manyika. Nang makita nila ang kanilang ama, nanlaki ang kanilang mga mata. Takot. Purong takot ang nakarehistro sa mukha nila. Pumasok si Eduardo. Isinara niya ang pinto sa likod niya. Hindi siya sumigaw. Wala na siyang lakas para magalit. Ang nararamdaman lang niya ay isang mabigat na bato sa kanyang lalamunan. "Narinig ko kayo," mahinang sabi ni Eduardo. Nanigas si Elisa. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Lumuhod si Eduardo sa harap nila. Sa kauna-unahang pagkakataon, pantay na ang kanilang mga mata. "Elisa," tawag niya sa anak. "Anong sinabi mo tungkol sa rosaryo? Anong ibig sabihin ng kapatid mo?" Hindi sumagot si Elisa. Umiyak lang ito ng tahimik. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Tumingin siya kay Eloisa, humihingi ng tulong. Pero si Eloisa, na laging mas matapang, ay tumuro sa manyika na nasa gitna nila. "Daddy?" Bulong ni Eloisa. "Tingnan mo po." Kinuha ni Eduardo ang manyika. Isa itong lumang ragdoll na regalo pa ng nanay niya sa mga bata bago ito mamatay. Kinapa niya ang likod ng manyika. May punit sa damit nito at sa loob ng palaman na bulak, may matigas na bagay. Nangangatog ang mga kamay ni Eduardo habang kinukuha ito. Hinila niya at lumabas ang isang pamilyar na bagay. Ang rosaryo, luma, kahoy at amoy luma. Napapikit si Eduardo. Mahigpit niyang hinawakan ang rosaryo. Ang mga butil nito ay tumusok sa kanyang palad. Pero ang sakit ay wala kumpara sa sakit ng katotohanan. Nasa bahay lang ito. Nasa kwarto lang ng mga bata. At pinalayas niya ang isang inosenteng tao dahil dito. "Bakit?" tanong ni Eduardo. Ang boses niya ay halos hindi na lumabas. "Bakit niyo ito itinago? Alam niyo bang may nasaktang tao dahil dito?" "Kasi sabi ni Mami." Hikbi ni Elisa. Dumilat si Eduardo. "Anong sabi ng mami niyo?" Sabi niya, nagpupunas ng sipon at luha ang bata. Sabi niya, kukunin daw niya ang rosaryo at itatapon sa basurahan kasi pangit daw at ayaw daw niya ng mga gamit ni Lola dito. Napakuyom ng kamao si Eduardo. "Kaya itinago ko, Daddy." Pagpapatuloy ni Elisa, umiiyak ng malakas. "Natakot ako na itapon ni Mami kasi sabi mo mahalaga to sa'yo. Gusto ko lang protektahan yung mahalaga sa'yo, Daddy, para mahalin mo rin kami." Nabasag ang puso ni Eduardo. Durog na durog. Hindi kasakiman ang nagtulak sa anak niya, kundi pagmamahal, paghahanap ng atensyon. Gusto lang nilang protektahan ang kaisa-isang bagay na mahal ng tatay nila. Sa pag-aakalang yon ang susi sa puso niya. At si Helena? Ginamit niya ang takot ng mga bata. Alam niyang itatago nila ito. At kapag nawala, alam niyang si Rita ang sisisihin, isang demonyo. Hinila ni Eduardo ang dalawang anak at niyakap sila ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. "Sorry," hagulgol ni Eduardo. "Sorry mga anak. Sorry kung naging bulag si Daddy. Sorry." Umiyak din ang kambal. Sa wakas, nayakap na sila ng ama nila. Pero ang yakap na ito ay may kasamang malalim na pagsisisi. Tumagal sila sa ganoong posisyon ng ilang minuto. Ang rosaryo ay nasa gitna nila. Pinag-uugnay ang kanilang mga kamay. Nang kumalma na ang mga bata, pinatulog sila ni Eduardo. Hinalikan niya ang mga noo nila, bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. Lumabas siya ng kwarto. Iba na ang lakad ni Eduardo ngayon. Hindi na ito lakad ng isang talunang lasenggo. Ito ay lakad ng isang taong nagising mula sa isang mahabang bangungot. Hawak niya ang rosaryo sa kanang kamay. Bumaba siya sa opisina at tinawagan ang kanyang abogado. "Gopez," bungad niya. "Eduardo, 4:00 na ng umaga. Anong, ihanda mo ang sasakyan.
At ihanda mo lahat ng ebidensya ng panloloko ni Helena sa akin noong nagsasama pa kami. Lahat ng CCTV footage kung saan pumasok siya dito nang walang paalam. Lahat. Teka, Eduardo, delikado yan. Hawak niya ang leeg mo sa kaso ng estafa. Hindi na, Gopez, sagot ni Eduardo habang tinititigan ang krus ng rosaryo. Dahil alam ko na kung saan siya mahina. Akala niya pera ang labanan, pero ang totoo, ang labanan ay tungkol sa kung sino ang kayang matulog sa gabi ng payapa. Binaba niya ang telepono, hindi na siya naghintay ng umaga. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito papunta sa kondo ni Helena sa Makati. Kailangan niyang tapusin ito para kay Rita. Pagdating niya sa penthouse ni Helena, sinalubong siya ng security pero nilagpasan niya ang mga ito. Ang mukha niya ay puno ng awtoridad na walang sino man ang nagtangkang humarang. Kinatok niya ang pinto ni Helena. Malakas. Walang tigil. Binuksan ito ni Helena. Nakasuot ito ng silk robe. Mukhang bagong gising, pero ang mukha ay puno ng inis. Eduardo, nababaliw ka na ba? Alam mo bang pwede kitang ipa-restraining order? Alam ko na ang totoo, Helena. Putol ni Eduardo. Inilabas niya ang rosaryo at itinaas ito sa mukha ng babae. Natigilan si Helena. Nawala ang antok sa mga mata niya. Itinago ni Elisa. Sabi ni Eduardo. Ang boses ay malamig at matalas. Dahil tinakot mo siya, ginamit mo ang sarili nating mga anak para sa laro mo. Tumawa ng mapakla si Helena. Humalukip-kip siya at sumandal sa hamba ng pinto. So, nahanap mo na ang kwintas mo. Bravo! Anong gusto mong gawin ko? Pumalakpak? Gusto kong itigil mo na to, maring sabi ni Eduardo. Itigil mo na ang mga kaso. Itigil mo na ang panggugulo. Dahil kung hindi, ilalabas ko sa publiko kung paano mo minanipula ang mga bata. Ilalabas ko ang baho mo bilang ina. Wala kang ebidensya. Meron. Ang testimony ng mga bata. At sa tingin mo sa korte, sino ang papakinggan ng judge? Ang isang inang sugarol o ang mga batang umiiyak dahil sa trauma? Nawala ang nangiti ni Helena. Alam niyang talo siya sa court of public opinion kapag nagsalita ang mga bata. Pero mabilis ding bumalik ang tapang sa mukha niya. Pumasok ito sandali sa loob at pagbalik, may inihagis siyang isang bagay kay Eduardo. Isang maliit na itim na USB. Nasalo ito ni Eduardo. Ano to? Ngumiti si Helena. Ngiting tagumpay na nakakapangilabot. Akala mo ba tapos na tayo dahil nahanap mo ang rosaryo? Tanong ni Helena. Yan, Eduardo, ay kopya ng lahat ng illegal transactions ng Montero Group. Hindi lang yung mga pinapirmahan ko sa'yo, kundi pati na rin ang mga tunay na baho ng tatay mo bago siya mamatay. Nanlamig si Eduardo. Oo, pagpapatuloy ni Helena, ang pundasyon ng kumpanya niyo ay bulok. Kung ilalabas ko yan, hindi ka lang makukulong. Mawawala ang pangalan ng mga Montero sa mapa ng Pilipinas. Magiging pulubi kayo ng mga anak mo. Lumapit si Helena sa kanya. Halos magdikit ang kanilang mga mukha. Kaya sige Eduardo, subukan mong gamitin ang mga anak ko laban sa akin at sisiguraduhin kong wala silang mamanahin kundi kahihiyan. Mahigpit na hinawakan ni Eduardo ang USB sa isang kamay at ang rosaryo sa kabila. Dalawang pagpipilian. Ang rosaryo, ang simbolo ng katotohanan at moralidad. Ang USB, ang simbolo ng kanyang yaman at proteksyon. Tiningnan siya ni Helena nang may panghahamon. Mamili ka, Eduardo, ang pride mo o ang kinabukasan ng mga anak mo? Tumingin si Eduardo sa rosaryo. Naalala niya ang sinabi ni Rita. Mas gugustuhin kong maging mahirap at may kapayapaan. Huminga ng malalim si Eduardo at sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin. Helena, sabi niya ng mahinahon, isang ngiti ng mapait na kalayaan ang gumuhit sa labi niya. Salamat. Kumunot ang noo ni Helena. Anong salamat? Salamat.
dahil tinulungan mo akong magdesisyon. Tinalikuran niya si Helena at naglakad palayo. Habang si Helena ay naiwang nakatayo, nagtataka kung bakit ang taong dapat ay natakot ay mukhang kakapanalo lang sa loto. Nasa loob ng kanyang sasakyan si Eduardo. Ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela, kasing higpit ng paghawak niya sa kanyang desisyon. Sa passenger seat, nakapatong ang itim na USB at ang lumang rosaryo. Magkatabi sila, ang lason at ang gamot. Tumunog ang Bluetooth speaker ng sasakyan. Tumatawag si Attorney Gopez. Eduardo, sigaw ng abogado, halatang natataranta. Tumawag sa akin ang kampo ni Helena. Nagbabanta silang ilalabas ang mga dokumento sa media sa loob ng 1 oras kung hindi ka pipirma sa waiver ng custody sa mga bata. Anong gagawin natin? Huminga ng malalim si Eduardo. Tumingin siya sa kalsada. Maliwanag ang sikat ng araw, pero para sa kanya, ito na ang dapit hapon ng kanyang imperyo. Unahan mo sila, Gopez, kalmadong sagot ni Eduardo. Katahimikan sa kabilang linya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tumawag ka ng press conference. Ngayon din. At dalhin mo ang lahat ng files ng illegal transactions na ginawa ni Helena gamit ang pangalan ko. Aaminin ko ang lahat. Nahihibang ka na ba? Halos mabasag ang boses ng abogado. Eduardo, kapag inamin mo yan, mawawala ang lahat. Ang stocks, ang investors, ang mga properties, mababankrupt ka, makukulong ka. Alam ko, bakit mo gagawin yan? Pwede naman nating bayaran si Helena. Dahil pagod na ako, Gopez, putol ni Eduardo. Tumingin siya sa rosaryo. Pagod na akong maging mayaman, pero walang tulog. Pagod na akong maging makapangyarihan, pero takot sa sarili kong anino. Hayaan mong mawala ang pera. Hayaan mong mawala ang kumpanya. Tumulo ang isang butil ng luha sa mata ni Eduardo, pero nakangiti siya. Basta ang mga anak ko. Sa akin sila. Kapag inamin ko ang totoo na biktima rin ako ng manipulasyon ni Helena, at kapag nalaman ng korte na ginamit niya ang mga bata sa blackmail, hindi siya mananalo sa custody. Eduardo, gawin mo na, Gopez. I-liquidate mo ang assets ko para bayaran ang mga utang. Iwan mo lang ang sapat para sa edukasyon ng mga bata. Ang iba, hayaan mo nang masunog. Pinatay ni Eduardo ang tawag. Amtan. Tunog ng call disconnect. Katahimikan. Wala na. Tapos na. Sa isang iglap, si Eduardo Montero, ang CEO, ay naglaho. Ang natira na lang ay si Eduardo, ang ama, at si Eduardo, ang tao. Naramdaman niya ang gaan sa kanyang balikat. Para siyang nakawala sa isang masikip na hawla na gawa sa ginto. Inilihis niya ang sasakyan. Hindi siya pauwi sa mansyon. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng biodata ng mga dating empleyado. Hinanap niya ang pangalan ni Rita Sores, Barangay San Andres, Pampanga. Malayo, pero kailangan niyang pumunta. Ang biyahe ay tumagal ng 4 na oras. Mula sa makikinis na kalsada ng Maynila, napunta siya sa maalikabok at lubak-lubak na daan ng probinsya. Ang kanyang mamahaling sedan ay hindi bagay dito. Ilang beses sumabit ang ilalim ng kotse sa bato. Ang makintab na itim na pintura ay nabalutan na ng putik. Pero hindi huminto si Eduardo. Habang palalim siya ng palalim sa baryo, nakikita niya ang realidad ng buhay ni Rita. Maliliit na bahay, mga batang naglalaro sa kalsada na walang tsinelas, mga sampayan ng damit na nakabilad sa araw. Dito siya galing. Dito nanggaling ang babaeng nagturo sa kanya ng dignidad. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na kapilya. Ayon sa Waze, ito na ang lugar. Bumaba si Eduardo. Agad siyang pinagtinginan ng mga tao. Isang lalaking nakasuit na may putik sa sapatos, bumaba sa isang maruming luxury car. Para siyang alien sa lugar na yon. "Excuse me," tanong niya sa isang alley na nagtitinda ng banana queue. "Dito po ba nakatira si Rita Suarez?"
Tinuro ng Ali ang likod ng kapilya. Nandoon po, sir, sa feeding program. Naglakad si Eduardo. Sa likod ng kapilya, may isang mahabang mesa. Maraming bata ang nakapila. May hawak na mga mangkok. Maingay, magulo, masaya. At sa gitna nila, nandoon si Rita. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at jogging pants. Walang makeup. Ang buhok ay nakatali lang ng goma. Nagsasandok siya ng lugaw sa mga bata. O dahan-dahan lang, may para sa lahat. Sigaw ni Rita, nakatawa. Napatigil si Eduardo. Iba ang tawa ni Rita dito. Sa mansyon, ang nangiti niya ay pigil, magalang. Dito, ang tawa niya ay malaya. Ang mukha niya ay maaliwalas. Parang siya ang pinakamayamang tao sa mundo kahit na lugaw lang ang hawak niya. Biglang nahiya si Eduardo. Tiningnan niya ang sarili niya. Ang suit niya ay nagkakahalaga ng higit pa sa buong bahay ni Rita. Pero pakiramdam niya, siya ang pulubi. Siya ang walang laman. Gusto niyang tumalikod. Gusto niyang umalis dahil hindi siya karapat-dapat sa liwanag na nakikita niya. Pero huli na. Isang bata ang nakapansin sa kanya at sumigaw. Ate Rita, may bisita ka. Mukhang artista. Lumingon si Rita. Nawala ang namangiti sa kanyang mga labi. Nabitawan niya ang sandok. Nagkatinginan sila. Sa gitna ng ingay ng mga bata at init ng araw, nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Rita, ang babaeng pinalayas niya bilang magnanakaw, at si Eduardo, ang lalaking nagpaalis sa kanya, na ngayon ay siya namang nawalan ng lahat. Humakbang si Rita palapit, hindi galit, kundi gulat. Sir Eduardo? Lumunok si Eduardo. Ang lalamunan niya ay tuyo. Sanay siya sa boardroom meetings, sanay siya sa negotiations, pero ngayon, hindi niya alam kung paano magsisimula. Lumapit siya hanggang sa magkaharap na sila. Wala na akong kumpanya, Rita. Ang unang lumabas sa bibig niya. Basag. Walang preno. Bukas, nasa balita na ako. Bankrupt. Posibleng makulong. Kumunot ang noo ni Rita. Sir, bakit po kayo nandito? Dukot ni Eduardo ang kanyang bulsa. Inilabas niya ang rosaryo. Ang mga kamay niya ay nanginginig nang iabot niya ito kay Rita. Dahil na-realize ko, sabi ni Eduardo, habang tumutulo ang luha, naanhin ko ang yaman kung wala naman akong kapayapaan. Tiningnan ni Rita ang rosaryo. Pagkatapos ay tiningnan niya si Eduardo. Patawarin mo ako, Rita. Hindi dahil kailangan kita para maglinis ng bahay. Patawarin mo ako dahil hindi ko nakita ang halaga mo. Lumuhod si Eduardo. Doon, sa maputik na lupa ng San Andres, sa harap ng maraming tao, lumuhod ang dating mayabang na CEO sa harap ng kanyang dating katulong. Tulungan mo ako, bulong ni Eduardo, nakayuko sa paanan ni Rita. Hindi ko alam kung paano magsimula ulit. Turuan mo akong maging tao. Inasahan ni Eduardo na magagalit si Rita. O tatalikuran siya. Pero naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin. Nakangiti si Rita, pero may lungkot sa mga mata. Tumayo kayo dyan, Eduardo. Sabi ni Rita. Hindi na, sir. Eduardo na lang. Tumayo si Eduardo. Handa akong tumulong, sabi ni Rita nang mahinahon. Pero may isang kondisyon. Kahit ano, sagot ni Eduardo. Tumingin si Rita nang diretso sa mga mata niya at sa unang pagkakataon, nakita ni Eduardo ang isang tapang na hindi niya inaasahan. Tatanggapin ko ang paghingi mo ng tawad, pero bago ako sumama sa'yo, kailangan mong malaman ang sikreto ko. Ang totoong dahilan kung bakit ako naging katulong at kung bakit baka hindi ako ang liwanag na inaakala mo. Dinala ni Rita si Eduardo sa loob ng maliit na kapilya. Mainit sa loob. Walang electric fan. Ang tanging hangin ay nanggagaling sa mga bukas na bintana na gawa sa kapis. Naupo si Eduardo sa isang lumang bangkito. Ang kanyang mamahaling suit ay puno na ng putik sa tuhod at ang kanyang sapatos ay hindi na makilala ang kulay. Tinitigan siya ni Rita.
Ito ang Eduardo Montero na kinatatakutan ng lahat sa Maynila. Ang halimaw ng Makati. Ngayon, para lang itong isang batang naligaw at napadpad sa maling lugar. Uminom muna kayo, sabi ni Rita, sabay abot ng isang baso ng tubig mula sa dispenser sa gilid ng altar. Tinanggap ito ni Eduardo. Nanginginig pa rin ang mga kamay nito. Salamat, bulong niya. Umupo si Rita sa kabilang bangkito, may distansya sa kanya. Hinihintay niyang magsalita ito. Hinihintay niyang bawiin ito ang sinabi kanina sa labas, na nagbibiro lang ito, na hindi totoong bumagsak ang kumpanya niya. Totoo ang sinabi ko, Rita. Basag ni Eduardo sa katahimikan, tila nababasa ang isip niya. Wala na, kinuha na ni Helena ang lahat. Paanong? Hindi matuloy ni Rita ang sasabihin. Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay kung bakit. Tumingin si Eduardo sa krus sa altar, tapos ibinalik ang tingin kay Rita. Dahil naniwala ako sa pera kaysa sa tao. Dahil naniwala ako sa ebidensya kaysa sa nararamdaman ko. At dahil doon, nawala ka. Napayo ko si Rita. Sinabi sa akin ng kambal ang totoo. Pagpapatuloy ni Eduardo. Ang boses niya ay puno ng sakit. Si Elisa ang nagtago ng rosaryo sa loob ng manika dahil natatakot sila kay Helena, dahil natatakot sila sa akin. Naramdaman ni Rita ang kirot sa puso niya. Ang mga bata, ang maliliit na anghel na yon, namumuhay sa takot sa sarili nilang tahanan. Hindi ko sila masisisi, mahinang sabi ni Rita. Ginawa lang nila kung ano ang tingin nila ay magliligtas sa kanila. Pero ikaw ang nagbayad ng presyo, Rita. Ikaw ang napahiya. Ikaw ang pinalayas. Tumayo si Eduardo at lumapit sa kanya. Kaya nandito ako. Hindi para alukin ka ng trabaho. Wala akong maibabayad na sweldo. Wala na akong mansyon. Baka nga sa maliit na apartment na lang kami tumira bukas. Tumingala si Rita sa kanya. Kung ganoon, bakit niyo ako hinahanap? Lumuhod ulit si Eduardo sa harap niya. Hinawakan nito ang mga kamay ni Rita. Ang mga kamay niyang magaspang dahil sa kakahugas at kakalinis. Dahil kailangan ko ng nanay para sa mga anak ko, sabi ni Eduardo ng diretso. Walang halong mali siya, kundi purong pangangailangan. Kailangan ko ng ilaw, Rita. Ang dilim-dilim ng buhay namin. At ikaw lang ang nakapagbigay ng liwanag sa bahay na yon. Napakagatlabi si Rita. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sabihin na oo. Gusto niyang yakapin ang lalaking ito at sabihin tutulungan niya silang bumangon. Pero hindi pwede. Dahil hindi kilala ni Eduardo kung sino talaga siya. Ang nakikita lang nito ay si Rita na katulong. Si Rita na mabait. Si Rita na nagdadasal. Hindi nito alam ang Rita na pumatay. Binawi ni Rita ang kanyang mga kamay. Tumayo siya at lumayo kay Eduardo. Hindi mo ako kilala, Eduardo. Sabi niya. Ang boses ay tumigas. Ang nakikita mo lang ay ang liwanag. Pero hindi mo alam kung saan nanggaling ang dilim ko. Handa akong makinig, sagot ni Eduardo. Huminga ng malalim si Rita. Ito na. Ang sikretong itinago niya sa loob ng 5 taon. Ang sikretong nagtulak sa kanya na magtago sa likod ng walis at basahan. Hindi ako katulong, Eduardo, panimula niya. Registered nurse ako. Cum laude. Isa ako sa pinakamagaling sa batch namin. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Eduardo. 5 taon na ang nakakaraan. Pagpapatuloy niya habang nangingilid ang luha. Nag-duty ako sa isang private hospital. May pasyente ako. Isang batang lalaki. Kasing edad ng kambal mo. Pumikit si Rita. Bumalik ang alaala. Ang tunog ng monitor. Ang amoy ng gamot. Ang panic. Pagod na pagod ako noon. 36 hours na akong walang tulog dahil nag-double shift ako para sa pamilya ko. Nagreklamo ang bata na masakit ang tiyan niya. Akala ko indigestion lang. Binigyan ko ng gamot at pinatulog. Tumulo ang luha sa pisngi ni Rita.
Pero hindi na siya nagising. Natahimik ang buong kapilya. Ruptured appendix, garalgal na sabi ni Rita. Namatay siya sa sepsis habang natutulog ako sa nurse station. Namatay siya dahil pagod ako. Namatay siya dahil naging pabaya ako. Tumingin siya kay Eduardo. Tinanggalan ako ng lisensya. Pero kulang yon. Dahil araw-araw, naririnig ko ang iyak ng nanay niya. Kaya ako naging katulong, Eduardo. Dahil takot na akong humawak ng buhay. Ang gusto ko na lang hawakan ay walis. Kasi ang dumi sa sahig, kaya kong linisin. Pero ang dumi sa kamay ko. Itinaas ni Rita ang kanyang mga palad sa harap ni Eduardo. Hindi na tumaalis. Kahit anong kuskus ko. Mamamatay tao ako sa paningin ko. Paano mo ipagkakatiwala ang mga anak mo sa kamay na pumatay ng bata? Doon, bumuhos ang lahat ng sakit ni Rita. Ang dahilan kung bakit siya sobrang bait sa kambal. Ang dahilan kung bakit takot siya sa gulo. Dahil sa bawat mukha ng bata, nakikita niya ang batang namatay. Inaasahan ni Rita na tatayo si Eduardo at aalis. Na mandidiri ito. Nasasabihin nitong, tama si Helena, mapanganib ka. Pero nanatiling nakaluhod si Eduardo. Tinitigan niya ang mga kamay ni Rita. At sa halip na lumayo, inabot niya ulit ang mga ito. Hinawakan niya ng mahigpit. At dahan-dahan, inilapit niya ang maruruming palad ni Rita sa kanyang noo. Nagulat si Rita. Eduardo? Ang kamay na ito, bulong ni Eduardo habang nakadikit ang noo sa palad ni Rita. Ang naglinis ng sugat ng mga anak ko. Sugat sa puso na hindi ko nagamot. Ang kamay na ito ang nagturo sa kanila kung paano ngumiti ulit. Tumingala si Eduardo. May luha sa mga mata nito pero may kasamang pagtanggap. Rita, pareho tayong may dugo sa mga kamay natin. Pinatay ko ang kumpanya ko dahil sa kasakiman. Pinatay ko ang childhood ng mga anak ko dahil sa kapabayaan. Kung mamamatay tao ka, ano pa ako? Umiling si Eduardo. Hindi ako naghahanap ng santo, Rita. Naghahanap ako ng kasama. Kasama na magbubuhat ng krus. Dahil pareho tayong makasalanan na naghahanap ng kapatawaran. Tumayo si Eduardo at tinitigan siya ng diretso sa mata. Wala na akong pera. Wala na akong kapangyarihan. Ang meron lang ako ay 2 anak na naghihintay sa'yo at isang puso na handang magbago. Tanggapin mo ako, Rita. Kahit wala akong maibabayad kundi ang buhay ko. Natulala si Rita. Sa buong buhay niya, akala niya kailangan niyang maging perpekto para mahalin. Akala niya kailangan niyang maging malinis. Pero heto ang isang lalaki, sira-sira din, na nagsasabing, okay lang na basag ka, basta basag tayo pareho. Sasagot na sana si Rita. Aakmang tatango na siya, pero biglang may narinig silang malakas na busina sa labas. Sunod-sunod. Isang itim na van ang huminto sa tapat ng kapilya. Bumukas ang pinto at lumabas ang 3 lalaki na nakauniporme ng pulis. At sa likod nila, isang babaeng naka-shades, nakangisi habang nagla-livestream sa kanyang cellphone. Si Helena. Ayan sila. Sigaw ni Helena sa camera ng cellphone niya, nakalive sa social media. Ang magaling na si Eduardo Monteiro at ang kabit niyang katulong. Nagtatago sa probinsya habang tinatakbuhan ng kaso. Lumapit ang mga pulis kay Eduardo. Mr. Monteiro, may warrant of arrest po kayo para sa kasong qualified theft at estafa. Nanlaki ang mata ni Rita. Hinawakan siya ni Eduardo sa braso. Rita, huwag kang matakot. Alagaan mo ang mga bata. Teka, hindi! Sigaw ni Rita habang pinupusasan ng mga pulis si Eduardo. Tumingin si Helena kay Rita at sa harap ng kamera, sinabi niya ang linyang dudurog sa reputasyon ni Rita sa buong bansa. At ikaw, Nurse Rita Suarez, akala mo nakalimutan na ng mundo ang batang pinatay mo? Hahalungkatin natin yan. Malamig ang semento, masikip, amoy pawis, sigarilyo at kawalan ng pag-asa. Ito ang bagong opisina ni Eduardo Monteiro, City Jail,
Nakaupo siya sa isang sulok ng selda. Yakap ang kanyang mga tuhod. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Pinalitan na ito ng kulay kahel na t-shirt ng mga preso. Wala na ang kanyang Rolex. Ang oras dito ay sinusukat sa haba ng anino sa pader. Pero ang nakakapagtaka, nakatulog siya sa loob ng maraming taon sa kanyang malambot na kama sa mansyon. Kailangan pa niya ng sleeping pills. Pero dito, sa sahig na semento, sa gitna ng ingay, nakatulog siya ng mahimbing. Dahil sa wakas, wala na siyang tinatago. "Monteiro, may dalaw ka!" Sigaw ng jail guard. Tumayo si Eduardo. Inayos niya ang kanyang sarili kahit wala naman dapat ayusin. Paglabas niya sa visiting area, nakita niya si Rita. Nakatayo ito sa likod ng wire mesh na naghihiwalay sa kanila. Pula ang mga mata nito. Magulo ang buhok. Mukhang hindi natulog. Ang balita tungkol sa pagiging nurse killer nito ay kumalat na sa buong bansa dahil kay Helena. Lumapit si Eduardo. Hinawakan niya ang wire mesh. "Rita!" "Patawad, sir." Bungad agad ni Rita, umiiyak. "Patawad kung nadamay kayo. Sabi ko naman sa inyo." "Malas ako. Madilim ang dala ko." Umiling si Eduardo. "Tingnan mo ako, Rita. Nasa kulungan ako. Sira ang pangalan ko. Wala akong pera. Pero alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon?" Tumingin si Rita sa kanya. Nagtataka. "Magaan," sabi ni Eduardo, "dahil nandito ka." "Pero sira na ang buhay ko, Eduardo. Alam na ng lahat ang ginawa ko sa pasyente ko noon. Wala na akong mukhang ihaharap sa mundo." "Wala akong pakialam sa mundo," mariing sagot ni Eduardo. "Ang mahalaga sa akin ay ang mundo ko, ang mga anak ko, at ikaw." Natahimik si Rita. Inilapit ni Eduardo ang kanyang mukha sa wire mesh, pilit na inaabot ang kaluluwa ng babae. "Noong sinabi mong marumi ang mga kamay mo, noong sinabi mong may namatay dahil sa'yo, alam mo bang mas hinangaan kita?" "Paano?" Hikbi ni Rita. "Dahil ang taong nasasaktan sa sarili niyang pagkakamali ay ang taong may pinakamalinis na puso. Si Helena, gumagawa siya ng masama pero natutulog ng mahimbing. Ikaw, isang pagkakamali. 5 taon mong pinagbayaran. Iyan ang dignidad, Rita." Napahawak si Rita sa kanyang bibig para pigilan ang paghagulgol. "Kaya tanggapin mo ako," pakiusap ni Eduardo. "Kapag nakalabas ako dito, hindi ko maipapangako na yayaman ulit tayo. Baka magtinda lang ako ng banana Q sa baryo nyo. Pero ipinapangako ko, hinding-hindi ko nahahayaang itago ng mga anak ko ang nararamdaman nila." Tumango si Rita. "Hihintayin kita, Eduardo, kahit gaano katagal." "Hindi na kailangan maghintay ng matagal." Isang boses ang sumingit. Lumingon sila at nakita si Attorney Gopez, ang abogado ni Eduardo. May dala itong briefcase at isang malawak na ngiti. "Attorney?" tanong ni Eduardo. "You're out on bail, Eduardo." Masayang balita ng abogado. "Paano?" "Non-bailable ang kaso ko." "Dahil sa live stream ni Helena kagabi," paliwanag ni Attorney Gopez. Sa sobrang yabang niya, nagkamali siya ng sinabi. Inamin niya sa video na siya ang may hawak ng mga dokumento noon pa. Ibig sabihin, alam niya ang fraud at itinago niya ito. Ginawa siyang co-conspirator ng piskal. Napanganga si Eduardo. Ang kayabangan ni Helena, ang sarili nitong pumatay sa kanya. Dahil nag-surrender ka voluntarily at nakipagtulungan tayo sa authorities para ilaglag ang sindikato sa likod ng fraud. Binigyan ka ng korte ng provisional liberty. Pwede ka nang umuwi. Napatingin si Eduardo kay Rita. "Umuwi?" tanong niya. "Wala na akong bahay." Hinawakan ni Rita ang kamay niya sa butas ng wire mesh. "May uuwian ka, basta kasama ang mga bata." Ang mga bata. Biglang naalala ni Eduardo ang huling banta ni Helena. Ang custody. "Gopez?" Baling ni Eduardo sa abogado. Seryoso na ang muka. "Nasaan ang mga anak ko?" Nag-iba ang mukha ng abogado.
Nasa mansyon pa rin sila. Pero nandoon si Helena, dala ang court order. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Eduardo. Pagkalabas niya ng jail, suot pa rin ang amoy kulungan na damit, sumakay sila ni Rita sa kotse ng abogado. Mabilis ang biyahe pabalik ng Maynila. Habang nasa daan, hawak ni Eduardo ang kamay ni Rita. Mahigpit. Handa ka na bang harapin siya? Tanong ni Eduardo. Wala na akong tinatago, Eduardo. Sagot ni Rita ng may tapang. Wala na siyang pwedeng gamitin laban sa akin. Ubus na ang bala niya. Huminto ang sasakyan sa tapat ng mansyon ng mga Montero. Bumaba si Eduardo at Rita. Ang gate ay nakabukas. Walang gwardya. Tahimik. Sobrang tahimik. Tumakbo si Eduardo papasok. Elisa! Eloisa! Walang sumasagot. Pagpasok nila sa main door, nakita nila ang sala. Nakaupo si Helena sa single sofa, nakapadikwatrO, may hawak na wine glass, pero wala ang mga bata. Nasaan sila? Sigaw ni Eduardo. Ngumiti si Helena, pero hindi itong ngiti ng tagumpay. Ito ay ngiti ng isang taong nawalan ng katinuan. Nakaalis na sila, Eduardo. Sagot ni Helena ng mahinahon. Saan mo sila dinala? Tumayo si Helena. Ibinagsak niya ang wine glass sa sahig. Dinala? Ha? Hindi ko sila dinala. Lumapit si Helena kay Eduardo at dinuro ito. Iniwan nila ako. Kumunot ang noo ni Eduardo. Anong ibig mong sabihin? Tumakas sila. Bulong ni Helena. Nanlalaki ang mga mata. Ang mga magagaling mong anak. Tumakas habang natutulog ako. At nag-iwan sila ng sulat. May kinuha siyang papel sa mesa at inihagis sa mukha ni Eduardo. Binasa ito ni Eduardo. Sulat kamay ni Elisa. Ayaw namin sa'yo, Mami. Ayaw din namin kay Daddy kung wala si Rita. Hahanapin namin si Rita. Huwag niyo kaming hanapin hanggat hindi kayo nagbabati. Nanlamig si Eduardo. Ang kambal, 8 taong gulang, nasa labas, mag-isa. Sa malaking syudad ng Maynila, tumingin siya kay Rita. Putlang-putla si Rita. Ang mga bata. Bulong ni Rita. Eduardo, ang mga bata. Biglang tumunog ang cellphone ni Rita. Isang unknown number. Sinagot niya ito agad. Nanginginig ang kamay. Hello? Sa kabilang linya, naririnig niya ang boses ng isang lalaki. Malalim, nakakatakot. Ikaw ba si Rita Suarez, yung nasa balita? Oo po. Sino to? Nasa akin ang mga batang hinahanap nyo. Sabi ng lalaki. Nakita ko sila sa terminal ng bus. Umiiyak. Hinahanap ka. Nabuhayan ng loob si Eduardo at Rita. Salamat sa Diyos, sigaw ni Rita. Nasaan po kayo? Pupuntahan namin kayo. Huwag kang magmadali, sagot ng lalaki. At nagbago ang tono nito. Naging malamig. Dahil napanood ko ang balita, sabi ni Helena Montero, mayaman ang pamilyang ito. Kung gusto niyong makuha ang mga bata, magdala kayo ng 50 milyon. Ngayon din. Napatingin si Eduardo kay Helena. Si Helena ay napaupo sa sofa, tulala. Wala silang pera. Bankrupt si Eduardo. Frozen ang assets ni Helena at hawak ng kidnapper ang mga anak nila. Nasa loob sila ng sasakyan ni Helena. Si Eduardo ang nagmamaneho. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Halos pumuti ang mga buko ng daliri. Si Helena ay nasa passenger seat, hindi mapakali. Hawak niya ang kanyang cellphone, tinatawagan ang lahat ng bangko, lahat ng koneksyon. Bakit walang sumasagot? Sigaw ni Helena, halos himatayin sa panik. Kailangan ko ng cash. 50 million, ngayon din. Nasa backseat si Rita. Nakapikit. Nagdadasal. Helena, tigilan mo na yan. Mariing sabi ni Eduardo. Ang mata ay nasa kalsada. Frozen ang accounts mo. Bankrupt ako. Wala tayong makukuhang pera. So anong gagawin natin? Baling ni Helena kay Eduardo. Ang mukha ay puno ng takot na ngayon lang nakita ni Rita. Pupunta tayo doon ng walang dala.
Papatayin nila ang mga anak ko. Hindi, sagot ni Rita mula sa likod. Lumingon si Helena. Anong hindi? Anong alam mo? Katulong. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi sila tumakas para hanapin ka, pupunta tayo doon bilang magulang. Putol ni Rita. Ang boses niya ay kalmado, pero may talim. Hindi bilang bangko, hindi bilang CEO. Haharapin natin siya. Baliw ka na, bulong ni Helena. Papatayin tayong lahat. Huminto ang sasakyan sa isang lumang warehouse sa may pantalan. Madilim, amoy dagat at kalawang. Walang tao. Bumaba silang tatlo. Eduardo, bulong ni Rita. Nakatawag na ba si Attorney Gopez ng pulis? Oo, sagot ni Eduardo. Pero malayo pa sila. Tayo ang mauuna. Kailangan nating i-delay ang kidnapper. Pumasok sila sa warehouse. Sa gitna ng malawak at madilim na espasyo, may isang ilaw na nakabukas. Sa ilalim nito, nakatali ang dalawang bata sa upuan. Sina Elisa at Eloisa. May busal sa bibig. Umiiyak. Elisa! Eloisa! Sigaw ni Helena, akmang tatakbo. Hep! Walang gagalaw! Isang lalaki ang lumabas mula sa dilim. Nakasuot ng bonnet. May hawak na baril. Nakatutok sa ulo ni Elisa. Napatigil si Helena. Napatigil si Eduardo. Naramdaman ni Rita ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Nasaan ang pera? Sigaw ng kidnapper. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi sa tapang, kundi sa desperasyon. Alam ni Rita ang tunog na yan. Tunog ng taong walang-wala na. Lumakad si Helena paharap. Ang kanyang takot ay napalitan ng kanyang nakasanayang arogansya. Makinig ka sa akin, sabi ni Helena. Itinataas ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing. Wala kaming cash ngayon, pero ako si Helena Monteiro. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng alahas ko, ang relo ko, ang sasakyan sa labas. Worth 10 million yan lahat. Tumawa ang kidnapper. Alahas? Hindi tinatanggap ang alahas sa ospital. Kailangan ko ng cash. Ngayon din. Tanga ka ba? Sigaw ni Helena. Mas mahalaga pa ito sa buhay mo. Wala akong pakialam sa yaman mo. Ikinasa ng kidnapper ang baril. Mas idiniin niya ito sa sentido ni Elisa. Napapikit ang bata sa takot. Kung wala kayong pera, magpaalam na kayo. Huwag! Sigaw ni Eduardo. Akmang susugod siya, pero itinutok ng kidnapper ang baril sa kanya. Subukan mo. Puputok to. Walang magawa si Eduardo. Walang magawa si Helena. Ang pera nila, ang kapangyarihan nila, lahat ay walang silbi sa harap ng isang taong desperado. Sa sandaling iyon, nakita ni Rita ang pagkakataon. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Naglakad siya, dahan-dahan, papunta sa gitna. Huwag kang lalapit, sigaw ng kidnapper. Papatayin ko siya. Kuya, sabi ni Rita. Ang boses niya ay malambot, hindi galit. Sabi mo, ospital. Natigilan ng kidnapper. May sakit ba ang anak mo? Tanong ni Rita, patuloy sa paghakbang. Huwag kang makialam. Nurse ako, sabi ni Rita. Namatayan ako ng pasyente noon. Isang bata. Kasing edad nila. Tinuro niya ang kambal. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Alam ko ang pakiramdam na gagawin mo ang lahat. Kahit masama, para lang mabuhay sila. Bumaba ng kaunti ang baril ng kidnapper. Nakita ni Rita ang luha sa mata ng lalaki sa butas ng bonnet. Wala kaming pera, kuya. Pag-amin ni Rita. Bankrupt ang lalaking yan. Frozen ang pera ng babaeng yan. Pare-pareho lang tayong walang-wala ngayon. Sinungaling. Sigaw ng kidnapper. Pero hindi na siya kasing sigurado kanina. Pero pagpapatuloy ni Rita, nakatayo na siya ngayon sa harap ng baril. Nasa pagitan siya ng kidnapper at ng mga bata. Huwag mong dagdagan ang bigat ng puso mo. Kung papatay ka ng bata ngayon, hindi gagaling ang anak mo.
Dadalhin mo ang impyerno habang buhay. Tumingin si Rita sa mga mata ng lalaki. Kung kailangan mo ng kabayaran sa galit mo, ako na lang. Kunin mo ako. Pakawalan mo sila. Natahimik ang buong warehouse. Nakita ni Helena si Rita, ang katulong, ang magnanakaw, na nakatayo sa harap ng baril. Inaalay ang buhay para sa mga anak na hindi naman kanya. Nakita ni Eduardo si Rita, ang babaeng maliit at simple na naging higante sa tapang. Nanginginig ang kamay ng kidnapper. Bakit? Bakit mo ginagawa yan? Hindi mo naman sila kaano-ano. Ngumiti si Rita ng may luha. Dahil mahal ko sila. Sa sandaling iyon, parang nabasag ang pader ng kidnapper. Ibinaba niya ang baril. Napaluhod siya at umiyak. Kailangan ko lang ng panggamot. Hagulgol ng lalaki. Agad na kumilos si Eduardo. Tumakbo siya at sinipa ang baril palayo. Dinaganan niya ang kidnapper pero hindi niya ito sinaktan. Hinawakan lang niya ito. Mabilis na kinalaga ni Rita sina Elisa at Eloisa. Tinanggal niya ang busal. Mama Rita! Sigaw ng dalawang bata at yumakap sa kanya ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. Shh! Ayos na! Ligtas na kayo! Bulong ni Rita habang hinahalikan ang mga ulo nila. Amtan! Tunog ng mga pulis na pumapasok. Pulis! Dapa! Dumating ang mga pulis. Kinuha nila ang kidnapper. Nakatayo si Helena sa gilid. Pinapanood niya ang eksena. Ligtas na ang mga anak niya. Dapat ay masaya siya. Dapat ay tumatakbo siya para yakapin sila. Pero hindi siya makagalaw dahil nakita niya ang katotohanan na mas masakit pa sa kidnapping. Ang mga anak niya, yakap-yakap si Rita. Si Eduardo, nakahawak sa balikat ni Rita at ng mga bata, bumubuo ng isang bilog ng proteksyon at pagmamahal. Si Helena ay nasa labas ng bilog. Mayaman, sa isip niya, maganda, makapangyarihan, pero nag-iisa. Lumapit si Helena. Pilit niyang ibinalik ang kanyang awtoridad. Elisa, Eloisa, tawag niya. Halik kayo dito sa mommy. Aalis na tayo. Dadalhin ko kayo sa ospital para ma-check up. Lumingon ang kambal. Hindi sila lumapit. Mas lalo pa silang sumiksik kay Rita. Ayaw namin, sabi ni Elisa. Anong ayaw nyo? Ako ang nanay nyo. Ikaw ang nanay namin, sagot ni Eloisa. Ang boses ay matapang. Pero hindi mo kami niligtas. Si Rita ang nagligtas sa amin. Ang pera mo. Walang nagawa. Natigilan si Helena. Parang sinampal siya ng katotohanan. Tumingin siya kay Eduardo. Eduardo, sabihin mo sa kanila, ako ang may karapatan. Umiling si Eduardo. Lumapit siya kay Helena. Tapos na, Helena, sabi niya ng mahinahon. Nakita mo na. Hindi nabibili ang pagmamahal at lalong hindi nabibili ang tiwala. Tumingin si Eduardo sa mga pulis. Officer, tawag ni Eduardo. Pakisamahan po si Miss Helena palabas. May warrant of arrest din siya para sa large-scale estafa. Hindi ba? Nanlaki ang mata ni Helena. Ano? Eduardo, hindi mo pwedeng gawin to. Lumapit ang mga pulis. Ma'am, sumama po kayo sa amin. Habang hinihila si Helena palayo, sumisigaw siya, nagmumura, nagbabanta. Pero walang nakikinig. Ang kambal ay nakasubsob pa rin sa dibdib ni Rita. Si Rita ay nakapikit, nagpapasalamat sa Diyos. At si Eduardo, nakatingin sa kanila. Wala siyang pera, wala siyang kumpanya. Puno ng putik ang damit niya. Pero sa sandaling iyon, habang nakikita niyang ligtas ang pamilya niya sa piling ni Rita, naramdaman niyang siya na ang pinakamayamang tao sa mundo. Nang mailabas na ang lahat, naiwan silang apat sa labas ng warehouse. Humarap si Eduardo kay Rita. Salamat, sabi niya. Iniligtas mo kami. Umiling si Rita. Kayo ang nagligtas sa akin, Eduardo. Binigyan niyo ako ng dahilan para maging matapang ulit. Ngumiti si Eduardo. Aabutin sana niya ang kamay ni Rita. Pero biglang may humintong itim na kotse. Isang abogado ang bumaba. Si Attorney Gopez.
Eduardo, sabi ni Gopes, seryoso ang mukha. May masama akong balita. Ano yon? Nahuli na si Helena. Ligtas na ang mga bata. Oo, sagot ni Gopes. Pero ang bangko, kinuha na nila ang lahat, pati ang mansyon. At may kaso pa rin ang pagkamatay ng pasyente ni Rita na binuhay ni Helena sa media. Eduardo, Rita, wala kayong matutuluyan ngayong gabi. At bukas, magsisimula ang investigasyon kay Rita. Nagkatinginan si Eduardo at Rita. Wala ng pera, wala ng bahay, at may bagong bagyo na naman. Pero humigpit ang hawak ni Eduardo sa kamay ni Rita. Saan tayo pupunta? Tanong ni Rita. Tumingin si Eduardo sa langit. Pagsikat na ng araw. Sa lugar kung saan tayo magsisimula, sagot ni Eduardo. Sa bahay na walang marmol, pero may puso.